Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Tayo po'y magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon, naroon ka sa aming kalagitnaan. Ngayon naman ay bayaan mong itaas namin ang iyong pangalan sa buong sanlibutan sa pagkilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, bayaan mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Na
Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahutulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon mamumula ang paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang lagan, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. Tayo pong lahat ay sama-samang magpuri, umawit para po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay itaas ang ating mga tinig, ang ating mga boses, ating papuri sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Let us all sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
nga po na napakabuti ng Panginoon. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. As we enter this time of worship, gawin po natin itong pagkakataon to reflect on the perfect love of Jesus. A love that forgives, heals, and accepts, and never gives up on us. By His grace, hindi na po natin kailangan maging perfect to come before Him because we are already loved and chosen by the Lord. This next song po is a new song. It reminds us na kung wala ang Diyos, kung wala ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. So as we sing this song, let's worship the Lord wholeheartedly. Ibigay natin sa Kanya ang lahat, even the worries, fears, questions. And let us remember again that His perfect love is everything we need. Let us all worship the Lord together. Papurihan natin ang ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti niya. Better than I ever considered your forgiveness heals the depths of my being. This is where I find acceptance, no exceptions, undeniably free. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. To me. I don't have to strive for perfection in your presence. I have all that I need. You sit with me in all of my questions, and you listen. Oh, you're patient with me. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. To me. Unloved, unchosen, your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up.
I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. You are holy, Lord. You are worthy to be praised. Let us all sing. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is everything to me. Yes, Lord, tunay nga po, Ama, na Ikaw ang aming kailangan. Your perfect love is everything we need, Lord. By your grace, din namin kailangan maging perfect to come before you. Kasi alam namin that we are loved, that we are chosen by the Holy God. Thank you, Lord. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Amen. Papuri sa Diyos sa kahit taas-taasan at sa lupa ay kagiliwan sa mga nakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mapinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Ikaw na nakakalam ng lahat ng bagay. Ikaw na nakakatanto ng aming pag-iisip. Tuloy mo kaming yakapin na iyong pag-ibig at ang iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong magandang umaga sa inyo lahat. Morning sa inyo. Maganda ba ang inyong araw? So, nakangiti ba kayo ngayon? Okay ba kayo? Yeah? So, we also, nasa series pa rin tayo, no? Ng pag-aaral kay Elijah. And dito po ay nasa, para last chapter na ng yugto ni Elijah. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol sa succession. Succession. No? And pag sinabing succession, kasi ito yung aking trabaho. Kasi may ibang trabaho, succession, pag nagtatransfer ako ng mga lupa, no? Na dumarating ang succession na to kapag ang dalawang magkasama doon sa titulo ay nawala yung isa, ay merong parang ito'y pamana o ito ay a transfer of rights, no? So ito yung succession pagdating sa mga bahay, mga lupa, no? Pero po, sa atin po bilang mga mananampalataya, meron din succession. Kasi ang bawat isang lingkod ng Diyos ay dumadaan sa isang spiritual battle. Sabi nyo, spiritual battle. Spiritual battle na kung saan hinuhubog tayo ng Diyos para maging matapang at matatag. Tama po ba? Amen po? At sa bawat yugto ng ating buhay, after nating makipagbaka at saka magtagumpay, we enter into a point of parang, mapapagod ka, tapos sabi mo, sino yung pwedeng pumalit na sa akin? Ito rin yung portion na kung saan magte-train tayo bilang isang mga lingkod ng Diyos o anumang kapisanan yung ating kinabibilangan na sino yung after us, no? Ganun yung thinking, no? We are thinking of how we can impact the future generation. No? So, ganun po to, no? And today, we will witness a story of succession on how it molded us to become a better man of God that He wants us to be. Ito po yung istorya ni Elijah tsaka ni Elisha. So, ang title ko dyan, Succession, a new mission you choose to accept. Parang familiar yun, no? Parang Mission Impossible. Ito po ay nasa last part na ng Kings, 1 Kings 19, 15 to 17, at 7 Kings 2, 1 to 15. Ang sabi po nila, dumadaan tayo sa spiritual battle, pero nandun yung panahon na we succeed, sometimes we are defeated. Sabi po ng isang kilalang pastor sa US, sabi niya, yung success, sabi niya, success is not a success without a successor. Yung success,
po natin bilang mga mananampalataya ay hindi mabubuo kung wala kang pinagtransferan ng iyong talino, ng iyong abilidad, ng iyong leadership, lalong-lalo na ito'y pangunguna sa iglesia. And si Elijah is dinaanan niya ang lahat ng ito. And we're talking about succession, pero doon sa ating series, dinaanan niya yung preparation. Preparation meaning hinanda siya ng Panginoon simula pagkabata hanggang naging leader siya at naging propeta siya. Kasi kung hindi siya ipe-prepare, kasi we have spiritual battle eh. Nadating tayo sa confrontation. Confrontation ng mga gustong gumapi sa atin, na gustong ibagsak ang Diyos o ilayo tayo sa paniniwala sa Diyos. So, we are in a confrontation. Pinag-aralan po natin yan. Also, after that confrontation, we have that victory. No? We have that victory. Pero, after that victory, dumarating tayo minsan na nade-depress tayo. We are going to the depression o maraming takot na nangyayari, kaya we going to that. Pero, kay buti ng Diyos, dahil we involve o dumadaan tayo sa restoration. Yung nire-restore tayo ng Diyos. And pag na-restore tayo ng Diyos, yan na yung bagong ipagagawa sa atin, yung sino ang papalit sa atin. Ang sabi po sa 1 Kings 19, 15 to 17, after na ma-restore si Elijah, after na mag-amok siya at magsenti siya sa Diyos, nagsumbong siya, ang tanging reply ng ating Panginoon ay dun sa chapter 19, sa verse 15. Ang sabi lang ni God, go back the same way you can. Go back. Sabi niya, mag-travel ka sa Damasco, i-anoint mo si Hazael, king of Aram, anoint mo si Jehu, na magiging king ng Israel, at hanapin mo si Elisha, na papalit sa iyo. And anyone who escapes from Hazael will be killed by Jehu, and those who escape by Jehu will be killed by Elisha. So, ito sinasabi ko na in succession, a new mission, a new purpose that you choose to accept. No? So, ito po yung binibigay kay Elijah at ibinibigay rin sa bawat isa sa atin. Ano po ba ibig sabihin pag sinabing go back? No, go back. When we say go, it is a command coming from God. Tandaan po natin. It's a command. God's command for us to look for a succession. Yung meron kang pagkakatiwalaan na gawin ng isang bagay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. And when we say go back, ito rin yung parang, ito po yung pag sinabing go back is after kang ma-restore ng Panginoon is ibalik mo yung unang init ng paglilingkod mo sa Diyos. Yung karanasan na nakakilala ka sa Diyos. Kahapon, tinanong ni Ate Perla ito, ano yung naramdaman mo na nung nakatanggap ka sa Diyos, may pagbabago bang nangyari? No? So, ibalik natin yung unang init ng paglilingkod sa Diyos. Your excitement to serve the Lord. Yung kahit sino, kakausapin mo, hindi ka napapagod and everything. Ito rin yung
yung panahon na kaya tayo dumating dun sa depression. The reason we are in a depression or failure is to recognize God's power, to recognize God's anointing, and to recognize God's calling. Hindi lang ito kay Elijah. Ito'y sa bawat isang mananampalataya na pagkatapos natin makakilala, God will reveal to you His power. He will anoint you to do something for the Lord, and He will call you, each one of us. And ang tanging na dapat natin gawin is to surrender your worries and cast all your cares upon Him. Also, ito rin yung panahon na ina-uphold ka ng ating Panginoon. Yung kanyang kanang kamay, pinasasandig ka sa Kanya. To be embraced by God and to be free from sin. Kasi, after that restoration, yun ang pinagawa kay Elijah eh. To anoint someone. I have something for you to do. May gagawin kang bagong misyon. Sa Bible po kasi, pag sinabing God is calling someone, usually we came from a downfall o retreat, no? Katulad ng nangyari kay Elijah, nagkaroon siya ng spiritual spiral downwards, no? Spiral downward, na kung saan marami siyang naramdaman. Ang minsan tawag dito, minsan yung burnout o parang nagiging ang dami mo ng ginawa, no? Pero tanda natin, mga magulang at mga kapatid, God develops our faith by refusing to give up on us. Even na dumadating tayo dun sa ganon na yung downward spiral na nandun yung exhaustion, nandun yung unmet expectation, na we isolate ourselves, nagkakaroon tayo ng destructive thoughts, loss of perspective. Tandaan natin, mga magulang at mga kapatid, dinidevelop yung faith natin by refusing to give up on us. Hindi bumibigay o hindi sumusuko ang ating Panginoon. At kasi, base dun sa istorya ni Elijah, even though nagpunta siya sa Kerith Brook, nagtago doon sa tree, at nandun yung pag-aalaga ng Diyos. Tinatouch siya ng anghel, binibigyan ng pagkain, binibigyan ng tubig, upang ihanda siya papunta doon sa ating Panginoon. 40 days and 40 nights, nag-travel siya sa Mount Horeb. And God develops our faith by reversing our downward spiral and graciously restoring us. And sabi ko nga, miski naman bumalik ka, babalikan mo pa rin yung mga dating suliranin, mga dating problema, pero ang maganda rito, you are renewed, you are restored by God and ready to go out and take a new mission for the Lord. Ready na tayo to face your fear, harapin yung takot na nasa sa atin. At palitan ito ng tapang, palitan ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito rin yung panahon na to
simulan yung unfinished business na binigay sa atin ng Panginoon. It's recommissioning ang tawag dito. God was showing us the work provided by the brand new assignment. Hindi na yung ikaw lahat yung gagawa, hindi na ikaw yung kukunin mo lahat, kundi maghahanap ka ng mga tao na pwedeng gumawa sa work ng ating Panginoon. May iba yung perspective natin na mas maganda kasi you're not working alone. You're looking for a group of people that will help you to build the church, to glorify God and the church na kinabibilangan niya. Kasi, doon sa restoration natin, patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. And, isa rin ito na it is a test of precise obedience. Yung bagong pagsunod mo sa Panginoon. Kasi ito yung panahon na rin na during the succession, sa paghanap ng paghalili, is you are in a better shape. You are in a better strength na binigay sa'yo ng Panginoon. Ang tanging habilin sa'yo is to go back in shape and to be the best man of God He wants you to be. Na sagutin yung calling na binigay sa'yo and to accept the higher call of duty. Hindi lang ito sa mga pastor, kundi sa bawat isa sa inyo na nakakilala sa ating Panginoon. Sa 2 Kings 2, 1-6, ito yung simula na hinanap niya yung kanyang successor. Ito po ay si Elisha. No? Nakita niya si Elisha sa bukid na merong 12 pangkat. Si Elisha yung pang-12. At ito yung pinakita ng Diyos kay Elijah na kausapin si Elisha. At simulang i-disciple si Elisha. Kasi ito yung panahon na mine-mentor niya si Elisha na nagbabahagi o nagpipreach si Elijah sa mga karatig lugar doon. Nagpunta siya sa Gilgal at laging sumusunod si Elisha. Laging buntot. Yung buntot ba? No, laging ganon. Tapos, laging sinasabi ni Elisha, dito ka lang. Pero sinasabi ni Elisha, sabi niya, as the Lord lives, as you yourself I live, hindi kita iiwan. Pumunta siya sa Gilgal, pumunta sa Bethel, si Elijah, sumusunod si Elisha. At yung huling punta niya, sa Jericho. Ganun pa rin ang script, hindi kita iiwan. Lagi akong nasa tabi mo. Which is, sa atin pong mga mananampalataya, ano po ang lesson sa atin ito? Kasi lumalabas po, parang ito po yun. Si Elijah, siya yung discipler, siya yung teacher. Si Elisha, siya yung disciple, siya yung learner. So, sa verse 1-6, ang gusto nating makita rito is the learner wants to be taught. Yung tayo bilang dinidisciple ay nandun yung eagerness natin na matuto from our discipler or mentor sa bawat sabihin at ituro niya. Minsan ganun yun, kung mimicking, mirroring, kung ano yung ginagawa ng leader mo o ng
ng ate at kuya mo sa church, ginanyaya mo. Elisha wants to learn everything from Elijah. Also, sabi, Elisha, the learner, serves the teacher faithfully and refuses to abandon him. Nakita niyo naman, hindi niya iniwan si Elijah. Ang tanong po sa bawat isa sa atin is, who has been the most influential person in your life for Christ? Sino ba yung very influential person in your life na para kay Kristo? Ito ba yung tao na nag-share sa'yo ng gospel? Ito ba yung ate at kuya mo? Ito ba yung dabarkads mo? Ito ba yung mga kasama mo na hand in hand kasama mo sa paglilingkod? Kasi kailangan po natin ng merong magtuturo sa atin upang hindi tayo mag-isa, hindi tayo magmukmuk sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng problema. Di ba? Mas maganda mga ate at kuya na pag may problema, may kasama tayo. Bukod ng Diyos, kasama yung mga trusted person natin. Tama ba? Di ba? And minsan yung ating discipler na yon, laging nandyan eh. Laging nagkagayad sa'yo pag nagkakamali ka, laging nagko-correct sa'yo kapag mali na yung pinupuntahan mo. Which is, minsan, nalilimutan natin to thank that person sa lahat ng ginagawa niya. So sa atin, kung sino man yung mga ate at kuya nyo, sino man yung mga daparkads nyo, at mga amadeus nyo na may isang someone kayo na you look up to as a spiritual person, I suggest you start talking to him after this and say, thank you. Thank you for the encouragement. Thank you for the support. Thank you for everything that you have done to me. Na ginamit ka ng Diyos upang ang aking buhay ay lumago sa ating Panginoon. Sa mga discipler naman po, do you already found someone na tuturuan mo? Do you already found someone na, ito nakikita ko to na magiging susunod na presidente ng kabataan. Ito yung someone na magiging susunod na leader ng church. So, kailangan as a lingkod ng Diyos, meron tayong ganong perspective. Sino yung ating bagong tuturuan? Sa pamilya naman po, being a parent, ano naman po yung 2 o 3 bagay na you want to pass on to your kids? Ano yung 2 bagay na gusto mong i-transfer sa iyong mga anak? Ito ba ay pagpunta sa church? Ito ba ay pagbabasa ng Bible? Ito ba ay pagpipray? No? May napanood ako regarding kay Tony, yung si Tony na artista, na Christian siya. Interview siya ni Luis, sabi niya, ano yung isang bagay na bilang isang nanay na magandang ginawa niya? Sabi niya, kasi pili ng kanyang tatay na laging turuan daw yung mga anak tungkol kay Christ. Laging turuan na ilapit sila kay Christ. Yun ang natutunan niya sa tatay niya. At ito yung ginagawa niya sa kanyang mga anak. Yun yung gusto niyang ipamana. So sana po, yun din ang gusto nating gawin sa ating mga anak. Okay. Sa verse 7 to 10, pinapakita naman po rito na
Kasi alam ni Elisha na kukunin na si Elijah. Alam niya na mayroong balita na sa kanyang pagiging disciple of Elijah, alam niya kukunin na siya ng Diyos. Kaya minsan, nag-uusap silang dalawa. No, sa verse 8 o sa verse 7 to 10, yung sa verse 9, sabi niya, nag-usap si Elijah tsaka si Elisha. Sabi niya, ask what shall I do for you before I am taken from you. Sinabi ni Elisha, please let there be a double portion of your spirit. So pinag-usapan yung double portion. So para kay Elijah, napakabigat nitong kahilingan. Ngunit the desire ni Elisha, ito'y sinabi niya kay Elijah. Mga magulang, mga kapatid, why is Elisha asking for a double portion of spirit? And why Elijah reacts, you have asked a hard thing. Unang-una, kaya ganun po yung reaction ni Elijah. Kasi it is one thing na hindi niya pwedeng masagot. Ito isang bagay na request ni Elisha na walang kasagutan, kundi tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay nito sa kanya. Kasi sabi niya kay Elijah, kung matagpuan mo ko na kunin ng chariots of fire, so be it. Then, bakit naman sinabi ni Elijah, bakit double portion? Ano po yung sinisignify nito? Hindi naman po itong para magkaroon ng power or ability, but it signifies his desire to be recognized as Elijah's rightful spiritual heir, to continue his prophetic ministry with divine empowerment. Ito po isang request niya kay Elijah. Kasi nakikita niya na ang kanyang susuunging responsibilidad ay napakalaki na hindi niya alam kung ito'y magagawa niya. Sapagkat, kaya sinabi niya, I want a double portion of your spirit. Ang double portion kasi ay ito'y isang agreement ng Old Testament sa mga firstborn. Tama ba, Friend John? Sa firstborn yan eh. No? Pero dito, it signifies a desire to be recognized na kahalili o heir ni Elijah. It's also, sabi rito, a period na magbibigay ito ng kanyang joy and honor in serving the Lord. Pero mga magulang at mga kapatid, ang ibig lang po sabihin ng simpleng explanation ng double portion is faithfulness. Ubayong pananampalataya sa ating Panginoon. To have a full measure of God's blessing. Yung blessing na ibibigay sa Kanya. And to be faithful, sabi, is to be constant, unchanging, steadfast, totoo, consistent, reliable, dependable, and unwavering. Kasi sabi sa verse, may verse po na, the faithful will abound blessing. Kung sino yung may iba yung pananampalataya sa Diyos, ay makaka-receive ng iba yung blessing sa ating Panginoon. At yun nga po, yun pong ibig sabihin nun, wala pong ibang pakahulugan na it's power or something. Hindi yung Espiritu ng Diyos na i-transfer
kay Elisha upang magawa niya ang kanyang naisin. Sa verse 11 to 15, ito naman po yung portion na kukunin na si Elijah. Ito po yung portion na witness ni Elisha ang pagdagit, pagkuha kay Elijah ng chariots of fire ng ating Panginoon. Ngunit, sa scene na ito, meron pong nangyari. Nahulog yung mantle. Yung mantle ni Elijah. Mantle, ibig sabihin, yung cloak or yung balabal ni Elijah. No? Bakit nangyari ito? Kasi sabi doon, yung verse sabi, suddenly, a chariot of fire with horses of fire appeared. The fiery chariot came between Elijah and Elisha. And Elijah was carried up into heaven. At sumigaw si Elisha, my father, my father. The chariots of horsemen of Israel. He kept watching, and then Elijah disappeared from sight. Then Elijah tore his clothes in sorrow because he would miss his beloved teacher. Elijah picked up Elijah's cloak at yun ang simula ng kanyang succession at magpatuloy ng sinimulan ni Elijah. Ito po yung simula ng prophetic authority and succession ni Elisha. Ito rin yung simula na yung balabal na to ay magsisilbing paalala ng mga ginawa ni Elijah sa kanya. Sapagkat nung panahong yon, nung binigay sa kanya yung cloak, may portion na dumadaan siya sa River Jordan, hinampas niya yung balabal na hati. Yung River Jordan. Nakita ng lahat ng tao. At doon nagsimula yung journey, yung mission, yung pagiging discipler ni Elisha. It was also the start of divine power and anointing for Elisha. The mantle open to be made of sheepskin represented by the power of God. Ito yung nag-represent ng power ng ating Panginoon through Elijah, which was passed to Elisha. It is also a sign of continuity of ministry to Elisha, that the work ay marami at kailangan niyang gawin ang lahat ng bagay. Mga magulang at mga kapatid, is there something God has shown you during this series na pinag-aaralan natin na kailangan nating i-practice, na kailangan nating i-overcome? Like yung, for example, yung preparasyon na ginawa kay Elijah, is there something na piniprepare sa iyo ang Diyos sa pagkakataong ito? Is there something na sinasamahan ka sa confrontation ng buhay mo? Is there something na depressed ka at sinasamahan ka ng Panginoon? Or is there something na during your restoration, may pinagagawa sa iyo ang Diyos? Ang ating pong buhay ay bilang isang mga mananampalataya ay hindi nakabase sa ngayon, kundi kung ano yung impact na gagawin natin sa future generation, sa mga kabataan, sa bawat mananampalataya. Nawa po sa buhay ni
Elijah at Elisha, makita natin yung role natin bilang mga mananampalataya, na role natin bilang dapat magpakatatag tayo, na dapat gawin natin ang nararapat sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi kailangan na dahil bata ka, wala kang gagawin. Tayo mga magulang ay matanda na, ay wala na. Lahat tayo ay in-appoint at ng Panginoon sa isang better calling. Nawa sana makita nyo ito sa buhay ni Elisha at ni Elijah. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa umagang ito. Sa buhay namin, Panginoon, dumarating ang mga pagsubok. Sa buhay namin, dumadating yung mga bagay na tinatawag mo kami sa isang bagay, Panginoon. Hipuin mo kami, Panginoon, sa araw na ito, na sana tanggapin namin yung calling na ito. Kung ito'y calling sa pangunguna, sa kapisanan, pangunguna sa isang misyon, pangunguna sa isang responsibility. Lord, willingly, may we accept this calling that you've given us. Ihanda mo kami sa mga sitwasyon na aming haharapin sa aming buhay. May you keep strengthening us and give us power of your love and your guidance to all of us. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thought. Worthy, He's worthy. Holy, holy is the Word made flesh. King who bore our pain and poverty. Come to claim the rebel and the wretch. Holy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy is the Lamb who died. Canceling our debt at Calvary. Oh, rising from the grave to reign on high. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus.
greatly to be praised. Ama'y tanggap yari handog, puso ay lugod, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po sa dakong harapan ang nais magpabasbas para po sa pagsapit ng kanilang kaarawan or anibersaryo at mga espesyal na pasasalamat. Tayo po ay makakalapit na sa harapan para po sa pagpapabasbas.
Tatayo po ang kapulungan para po sa ating patuloy na pananalangin para po sa ating Pastor sa kanyang patuloy na kagalingan. At ito po ay sa pangunguna po ng ating pong Predikador June Pagsisihan. Tayo po ay manalangin at dumulog sa Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming dinadakila, at higit sa lahat, patuloy ka naming pinasasalamatan sa banal at dakila mong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pong inaalagaan ang aming Pastor Erlantan. Patuloy mo pong hinihipo, hinahawakan, hinahagot, Panginoon, ang kanyang pangangatawan sa mga procedures na kanyang binibigay sa kanya, sa iba't ibang kaisipan, Panginoon, ng mga doktor. Patuloy mo po silang binibigyang wisdom at kinakasangkapan mo, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na nag-aalaga. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng buhay at kalakasan sa aming Pastor Ed. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang lumalang sa bawat isa sa amin. At Ikaw lang ang may kapangyarihan upang magpagaling, magpalakas, mag-restore, at magbigay ng miracle healing, full healing, Panginoon, sa aming Pastor Ed. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat nasa Kanya ang banal na presensya mo sa bawat sandali ng Kanyang pagkaka-ospital, Panginoon. Nandoon ang aming pananalig, pananampalataya, na Ikaw ang lagi niyang kapiling at kasama. Magbibigay lunas at kagalingan, buhay at kalakasan sa Kanya, Panginoon. Patuloy naming inlalapit at nadalangin din ang Kanyang buong sambahayan. Sa pangunguna ng aking pinsang buo na si Nirsa, ang kanyang mga anak, Panginoon, na si Nika, si Erin, si Bam, Panginoon, at ang kanyang mga apo na si Kayla at si Matmat, Panginoon. Patuloy mo po silang samahan. Patuloy mo po silang alagaan din, Panginoon, sa mga sitwasyong ganitong nararanasan nila sa kanilang padre de pamilya at mahal sa buhay. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, palakasin mo po ang kanilang mga pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa iyo. At alam namin, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Alam namin ang gagawin mo, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng aming Pastor Ed. Patuloy na kasangkapanin mo at gamitin mo at bigyang wisdom ang team ng mga doktor na tumitingin sa Kanya, Panginoon. At alam namin, Panginoon, at nagpapasalamat po kami ng marami sa pag-improve na ng Kanyang kalagayan, Panginoon. Sapagkat alam namin, Ikaw ang lagi niyang kapiling at Ikaw ang lagi niyang kasama. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anak Espiritu,
kanyang awa, might and power. Tanggapin natin ang hindi naglilikat at pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong sa Kristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating pong mission statement. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay umayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At muli po, welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong February 8, 2026, sa atin pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Predicator Jojo Filio. Tanging awit, Brother Ben and Sister Charm Filio, ngayon din po ang atin pong TUC Children's Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Miko Magbalana. Hymns leaders po natin, Sister Grace Kayabyab and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, ang atin pong DNP Joey Talampas. Para naman po sa ating pananambahan next week, February 15, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicator June Pagsisihan. Tanging awit, Brother Andre Labaya and Sister Isabel Filio. Ganyan din po ang TUC Youth Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Isaiah Filio. Hymns leader, Sister Jenny Lindy Magila. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Para po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na February 12, 2026, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe, Sister Annie Di Magila. Patnugot, TNP June Kayabyab. Ang magbibigay po ng testimony, si Sister Liza Balona. Tanging awit, Brother Carloson at hymns leader, Sister Ella Sabit. Flower sponsor po natin para po sa linggong ito, Sister Binky Peñas. Narito po muli ang mga paalala mula sa M310 Club. Ang atin pong mga po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer sa GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po mai-record. Para pa rin po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari po natin ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po mai-record. Gayun din po ang atin pong Sunday School ay nagpapatuloy every 8 a.m. at para po sa adults, meron din po itong online class. Ang atin pong prayer meeting, ito po ay every Wednesday sa ganap po ni kay 6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Gayun din po ang atin pong Bible study, ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Muli po para po sa lahat ng kalalakihan at kababaihan, magkakaroon po ng Joint Kalalakihan and Kababaihan. Ito po ay national na gawain. Ito po ay may temang biyaya. Ang attire po ay semi-formal, red po for men and blue for women. Ito po ay sa darating na linggo, February 15, 2026. Sa ganap po na ikadalawa ng hapon sa dako po ng UCC Bigas Silang Cavite. Atin naman pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating po na February 10, Brother Carlos Son. February 11 naman po, Sister Binky Peñas. At February 13, Sister Celia Antaran. Muli po, happy birthday po sa inyong lahat.
Gayun din po ang buong kapatiran po ng Tipas United Church ay taos-pusong nagpapaabot ng pakikiramay sa sambahayan po ni kapatid Celia Antaran sa pagyao po ng isa po sa kanyang mga apo. Ang atin pong Panginoon nawa ang patuloy na magbigay ng kalinga at kaaliwan sa kanila sa panahon po ng kanilang pagdadalamhati. Muli po ang aming mga tapos-pusong pakikiramay. Ngayon naman po ay atin pong tinatawagan ng atin pong Sister Carissa Santa Ana para po sa raffle ng atin pong NOAA Project. Salamat po. Muli kami po ay nagpapaabot ng pasasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating pong pagbuo na unti-unting pagbuo ng ating pong pangarap na church. So, sa lahat po ng sumuporta last week sa ating pong building blocks, yan, magkakaroon po tayo ng raffle para po sa ating kantahanan shirt. And congratulations to Ate Lady Filio. Meron po kayong kantahanan shirt. At ine-encourage po natin ang bawat isa na sama-sama po nating punuin ang ating pong building blocks. Muli, maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo pong lahat ay tumayo.